Viral na viral at kumakalat ngayon itong isang video na to kung saan di umano ay ikinulong ang mga taga-suporta ng kampo ni BBM hanggat hindi dumarating si Pangulong Bongbong Marcos. Panoorin natin itong full video na ito and then i-translate natin sa Tagalog para maintindihan natin kung ano ba ang sinasabi nila kasi Bisaya ito mga kababayan. Ito yun. Ang gutom na, di nila pagawason ang tao. Mugawas lang kay magpalit og tubig ug pagkaon di pagawason. Kay tungod lagi daw, maabutay pa si BBM kabuang ba. Sa taon nila dai, dai Duterte na siya para lang sa BBM. Correct. Isa kita ka Duterte. Correct. Salamat lang sila kay nasi Aldo. Ang walay Aldo, wala yung tao. Ayot. Correct. Hindi magayon yung gakuan, gawin yung mga pagkaon dire. Ay, bagay sa may sakit na kaya mong tiil. PWD man. Hindi man PWD man. Magdugo pa para mo to, kaser. Nagdugo na akong tiil. Gagi, nagkakagulo talaga, no? Namin. Awabi. Shit. Okay, pang reels. Hi guys. Dali bigyan ako. Hindi ako rin makagawa sa amin. Uy, pagawas na niya. Mibi, manuoy. Gutom na gud kayo. Uhaw ka jud. Naintindihan ko yun. Gutom at uhaw na daw. Ilang mga kuan guys, di ni pagawason guys. Hi 1,000 viewers guys, 1,000 viewers na ta guys. So basahin natin itong post ni Coco Locoy dito. Ikinulong hanggat di dumarating si Bongbong. Sa atin na mga limited edition ang Bisaya, katulad ko. Salamat dito Coco Locoy. Translated caption translated by ChatGPT. So hindi pa pwedeng lumabas kasi daw hindi pa dumadating si BBM. Kaya nilak ang gate. Grabe naman yan. Yung iba sana ay lalabas para bumili ng tubig dahil uhaw at gutom na. Nag-umpisa ang pagtitipon ng 11:30 AM pero umabot ng 4:50 PM. Walang libreng tubig o pagkain. Kawawa naman ang mga matatanda na ipit talaga. Pero sige, kita-kits na lang sa dulo ng ballpen. Hindi pa nga kayo nananalo pero nagmamando na sa mga tao. Wow! Bye BBM. Wala kang awa sa mga tao. Wala kang konsensya. Mayaman ka na, pero ang dami ng tao. Bakit hindi mo man lang ma-afford kahit pangtanghalian o tubig? May mga naipit, may nasugatan at dumudugo pa. Oh my God! Ang sabi ng babae 1, ano ba to? Kinulong na nila mga tao dito o ayaw nang palabasin. Nauuhaw, gutom na. Ayaw na palabasin mga tao. Lalabas lang kami kasi bibili ng tubig. Kasi daw, darating pa si BBM. Kalokohan. Sisigaw na tayo Duterte. Pasalamat lang sila kasi andito ang Aldo. Ito yung team party list group ni Congressman Alan Duhali. Kung walang Aldo, walang tao. Oh, grabe. Babae to. Correct. Hindi kayo maawa. Walang pagkain dito. Hoy, palabasin nyo kami. Maniwala ka, sir. Dumugo na ang paa ko. Palabasin nyo na kami. Person 2. Alis diyan. Meron akong ipang reels. Hi guys! Person 3. Ako lang ang makakalabas nito. Person 4. Hoy, palabasin nyo na kami. Sige na.
Hindi ba kayo naaawa? Gutom na talaga. Person 5, hindi kami palalabasin guys. Person 6, 1K viewers na tayo guys. So eto daw yung original caption niya. Grabe naman yan. Kahit tubig man lang sana. Matiisin naman ang mga Pilipino. May pakita lang yung suporta sa inyo. Pero kahit tubig man lang sana, ipinagkait nyo pa. O baka naman may tubig, pero kulang talaga. Para maging fair naman tayo guys. Ang mga dumadalo sa isang rally o campaign rally, hindi ba dapat hindi tayo mag-expect ng pagkain o tubig? Kasi pumupunta tayo dyan para una, ipakita ang suporta. Pangalawa, para marinig ang plataforma ng mga kandidato. Pero ito ang problema. Kapag may pinangako ka, lalo na sa mga katulad namin mahihirap lamang, na libre yung tubig, libre pagkain, may pa-t-shirt pa, aba pupunta ka. Kasi kung yung isang mahirap na pamilya ay mairaraos o malilibre man lang, yung isang kainan kahit tanghalian man lang, malaking bagay po iyon. Dito ay nagkukusa na yung mga tao na lalabas na lang para bumili na lang ng tubig. Ano ba ang purpose nito? Para pagka nag-speech si Bongbong Marcos, maraming tao. Para ano? Para makapture ng camera na maraming tao, na maraming taga-suporta. Ang problema ngayon dito, sa halip na mas maging solid pa yung suporta ng mga taong to, kasi sigurado naman tong mga to na iboboto kayo. Kaya nga pumunta dyan kasi supporters nyo sila. Pero dahil sa pangyayaring ito, sa halip na mas maging solido pa na kayo ang iboboto, mas lalong tumagilid kayo dito. Sa tingin ninyo itong mga taong to na nakaranas, kung meron mang ipinangakong pagkain, walang pagkain, kahit walang ipinangakong tubig, pero sana man lang may tubig man lang. Tubig lang, sapat na sana. Again, just to be fair, hindi natin masisisi si Pangulong Bongbong Marcos dito ng diretso. Yung organizer ang masisisi dito. Pero hindi pa rin natin maaalis sa isip ng mga tao. Dahil nga si Pangulong Bongbong Marcos ang leader dito, siya yung nagpabaya at siya yung walang pakialam sa mga tao kahit mamatay na sa gutom at uhaw. Ang problema lang dito, ikinulong sila. Wala silang kalayaan na umalis. Wala man lang silang kalayaan para bumili ng tubig. Nangangampanya pa lang kayo, pero ganito na ang ipinapakita nyo na pagtrato nyo sa mga ordinaryong Pilipino. Paano kayo iboboto ng mga to? Yung lumalabas pa sa bunganga mo, Pangulong Bongbong Marcos, puro na lang paninira. Sana matuto ka doon sa nangyari sa mga pinklawan na noong kampanya na tumatakbo ka bilang Pangulo ng Pilipinas, negative campaigning yung itinira nila sa'yo. Pero bakit yun ang ginagawa mo? Alam mo naman yun na hindi effective. Kaya ka nga minahal ng taong bayan. Kasi nga kahit anong paninira sa'yo noon, hindi mo sila binabalikan. Pero kabaliktaran na po ang nangyayari dito mga kababayan. Si Pangulong Bongbong Marcos na noon ay tahimik at hindi gumaganti, siya na ngayon yung unang tumira ng paninira sa kanyang mga kalaban. Mag-isip-isip tayo mga kababayan. 3 taon na po halos na nakaupo si Pangulong Bongbong Marcos. I-assess lang natin yung ating mga sarili. May nagbago ba sa atin
Guminhawa ba tayo? Mas naging madali ba ang buhay natin? Na yun naman ang kanyang ipinangako noong kampanya. Magtatatlong taon na. 3 taon na lang matatapos na ang kanyang termino. Pero wala pa rin akong nakikitang extraordinary na ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos para mapabagaan ang buhay ng bawat Pilipino. Ang nakikita natin, yung mga mayayaman ang lalong yumayaman. Hindi naman naibsan yung kahirapan. So ang tanong ngayon, magtitiwala pa ba ang taong bayan kay Pangulong Bongbong Marcos?